Inaasahan ang dadagsa ang mga naghahanap ng trabaho sa iba't ibang job fair ng Department of Labor and Employment bukas. Tinatayang 80,000 trabaho mula sa 170 kumpanya raw ang naghihintay na trabaho para sa mga aplikante. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Pia, kapag nagtatapos sa kolehiyo, sinasabi, welcome to the real world. At bahagi dyan yung paghahanap ng trabaho. Bukas, Labor Day, may mga job fairs. Narito ang ilang job hunting tips sa aking ulat. Kaka-graduate lang ni Norman noong linggo. Pero bago pa man siya magtapos, nagbakasakali na siya sa ilang job fair. Mahirap daw talagang makahanap ng trabaho, lalo kung walang work experience. Actually, para sa mga company, medyo reluctant sila kasi physics ako. Karamihan naman sa atin hindi alam kung ano yung mga ginagawa ng mga physics major. So more on engineering yung kinukuha nila. Pero ang diskarte dyan ay dapat maintindihan ng iba kung ano ba yung expertise ng student na yan. Pero ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, mas maganda raw ang tsansa kung laging handa. At sa paghahanap ng trabaho, dapat kumpleto sa papeles. Magdala ng resume, birth certificate, NBI clearance, lisensya at iba pang certification. Huwag din masyadong mahaba yung merong iba tig 10 pages. So siguro at the most is 2 pages that would just summarize the skills that you can offer to the companies. Magdala rin ng maraming kopya ng resume. Ika nga, the more entries you send, the more chances of winning. Ayon sa DOLE, ang top 5 job vacancies daw sa ngayon, customer service representatives, cashiers, production officers, clerks at police officers. Ang ating unemployment rate sa ngayon, 7.5% o 2.9 million na mga Pilipino. Bukas, Labor Day, magkakaroon ng DOLE ng 69 job fair sa buong bansa. Inaasahang may 80,000 job opportunities at 170 employers na makikibahagi. Huwag mo na choosy kasi lalo na doon sa mga walang experience at hindi naman ganun ka-competitive yung skills nila. Huwag muna nating tingnan kung magkano yung sweldo. Ang importante ay makapasok po tayo ng trabaho at sa pamamagitan ng trabaho na yon ay mabibuild ho natin yung ating skills and experience. Pia, malaking tanong din sa iba kung ano yung pinagkaiba ng biodata at yung curriculum vitae o yung CV. Yung biodata usually it's a generic form na pwedeng fill upan on the spot. Samantala yung CV mas may elaboration yung mga skills and experience. Pero tulad nga ng sinabi ng DOLE, keep it short and sweet. Pia? So Bam, kapag sinabi mong keep it short and sweet, ibig sabihin yan yung talagang ilalagay mo lang yung mga recent accomplishments. Kasi yung iba ginagawa nila, elementary, high school, lahat ng accomplishments nila noon, ilalagay nila doon sa kanilang CV or resume para pampa-impress, ika nga. Kumbaga, yung pangmalakasan lang yung ilalagay. Yung mga elementary, while still important, maybe not so relevant dun sa ina-applyan na trabaho. And always remember kung ano ba yung ina-applyan mong trabaho and try to pinpoint certain experiences and mga na-attendan mo seminars na relevant doon sa inaasam mong posisyon, Pia. At Bam, sabi ni Director Tutay, huwag masyadong choosy sa mga trabaho. Pero doon sa mga job fair na nabanggit mo in 69 centers around the country, meron bang mga trabahong iaalok para doon sa mga gustong mag-abroad? Meron ding mga opportunities for abroad. Yung ating nilista kanina doon sa ating stand-upper, yung mga local opportunities. Meron din sa mga overseas, may mga skilled workers na may mga pangangailangan doon. Meron din doon sa service section, yung mga kailangan ng mga nagseserbisyo doon sa mga bahay. So, lahat dito open. Bisitahin ang pinakamalaki bukas doon sa may Pasay City, sa isang mall doon. Isa sa pinakamalaki nilarong mga job fair. At kinabukasan, May 2, meron namang job fair para sa mga disabled sa isang mall sa Fairview, Quezon City, Pia. Maraming salamat, Bam Alegre.